Tiniyak ng administrasyon ang tuloy-tuloy na cash aid sa sektor ng transportasyon, lalo na ang mga driver ng Transport Network Vehicle Service. Babantayan naman ng DSWD ang tinaguriang shadow drivers. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Siniguro ng palasyo na makakarating ang tulong pinansyal sa mga driver ng Public Utility Vehicle at Transport Network Vehicle Service sa gitna ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Unang sinabi ni Undersecretary Claire Castro na nakikipag-ugnayan ng palasyo sa Department of Social Welfare and Development at Department of Transportation. Malamang po ang ibang nakalista ay meron po kasi daw nakakapagdoble. Let's say parang nasa tricycle and then nasa motor taxi pa rin. Yung iba po So ang kailangan lang po natin talaga ay makita po lahat ang listahan ng mga valid na mga beneficiaries. Ayon pa kay Yusek Castro, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maglalaan sila ni Secretary Gatchalian ng special payout para sa mga tsuper na hindi nakasama sa listahan. Maaari kasing nagkaroon ng double entry o kulang ng detalye sa kanilang mga pangalan o kaya'y hindi ito narehistro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. So malamang po ay kailangan lamang po nilang ayusin kung ang ilang mga dokumento para po makita po na sila po talaga ay valid na beneficiary at hindi po sila pababayaan ng gobyerno. Pero sinabi rin ni Secretary Rex Gatchalian ang naging problema sa listahang isinumite ng mga malalaking ride-hailing o transport network companies. Lumabas sa pagsusuri ng kagawaran na itinago umano ng ilang kumpanya ang tunay na bilang ng kanilang mga aktibong driver na wala pang formal na sertipikasyon mula sa LTFRB. Together with the LTFRB, we met the TNCs ng ride-hailing, all of them, last week. It turns out, as we've already said, na ang binigay nila sa aming mga listahan, hindi lahat ng naka-onboard, kung hindi yung sa opinion nila, are the ones with valid operating license. Pero it turns out na mas marami yung naka-onboard na tempo drivers. Yun nga yung lagi ko sinasabi, sadly, itinago nila sa amin yun for obvious reasons. Pinangalanan din ng kalihim ang mga kumpanyang nagkaroon anya ng issue pagdating sa paglalabas ng listahan ng kanilang mga shadow drivers. Dalawang player yan na napakalaki, Grab, who kept their tempo list and InDrive. Kasi we met all of them, but itong dalawa lang talaga yung may malaking issue. Grab for the four-wheel and InDrive. Bilang pagkilala sa naging pagkukulang ng impormasyon mula sa mga TNC, nagpahayag naman ang direktang paumanhin si Gatchalian sa mga apektadong tsuper. Siguro sasamantalin ko yung pagkakataon na humingi ng paumanhin sa kanila dahil hindi namin alam na nandyan sila dahil hindi ibinigay sa amin ng mga TNC nila. Sinusubukan pang kunin ng PRTV News ang panig ng mga nabanggit na TNCs pero hindi pa ito sumasagot. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga tsuper. Ayon sa DSWD, gaganapin muli ang special payout session para sa mga karagdagang beneficiaries na MC taxi at delivery service drivers sa Metro Manila. Mangyayari ito sa darating na weekend, April 18 hanggang 19 sa 4 na payout sites. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.